Hello, Gemini! Ito yung first week ng November reading mo. Kung bago ka dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Padamay na rin pa like and follow. FB page ko, Instagram, TikTok. Send ka lang ng PM sa FB page ko kung interesado ka sa personal readings. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description. Ano muna yung overall energy ninyo? Gemini. Wow, faraway places. Kapareho ng kay Sagittarius. Get ready for new horizons. Wow, subukang may mga bagong experiences, pakikipagsapalaran, opportunity. Ang naghihintay sa iyo itong November at pwedeng itong first week ng November may makakaharap ka ng mga ganyan, no? Maging ready ka. Mukhang may mga paparating sa iyo. Maganda. Gemini. Possible outcome. Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Ay, ang ganda. So, overall, possible outcome mo is ikaw ay magiging mapagpasalamat pa rin, magiging grateful kung ano man itong mga dumarating sa iyo, Gemini. Siksik-liglig, umaapaw man yan o pa isa-isa. No? Ang overall tone, energy mo, possible outcome mo is magiging thankful ka pa rin in the end, bottom line. Okay? Ano man itong mga kakaharapin mo, ikaw ay magiging full of gratitude. Ang gandang energy. Grace and gratitude. O, diba? Tingin ko may mga magagandang naghihintay para sa iyo, Gemini. Get ready for new horizons. Ibig sabihin, paparating na. Maganda ka na, Gemini. Pwedeng start na yan itong first week. Alam mo, Gemini, napakaganda ng compass mo. Napakaganda ng energy mo first week ng November. So, kahit very chaotic yung paligid mo, kahit maraming maraming chaos, conflict, competition, drama, toxic energy, toxic people, hindi ka magpapa-apekto dun, no? Ang hahanapin mo pa rin, magiging very resilient ka. At saka hindi lang yun, parang very focused ka. Focused ka on the positive things, not on the negative things. So, kahit anong iba to sa'yo, ano man itong mga kaharapin mo, itong November, starting first week, magiging very resilient ka. Hindi ka tatablan yung mga yan. Protektado ka. Kasi ikaw, yung mindset mo iba, yung feeling mo iba. Ayan nga, punong-puno ka nga ng grace, gratitude, tapos very, very clear yung vision mo. No? Hindi ka maapektuhan ng ganyan. So, yan, kahit anong makaharap mo dito, whether may mga mahihila sa'yo pababa dito, may mga inggitero-inggitera, conflict, epal, kukontra, magagawa ng mga toxic situations, toxicity, wala. Importante, ito yung mindset mo, yung goal mo, very focused ka, very clear, straight lang yung vision mo dito, Gemini, yun yung maganda dyan. So, baliwala lahat yung mga yan, na mga nega-nega na yan. Ten of Pentacles, you are focusing on stability. You are also focusing on earning money. So, very focused ka nga sa goal mo, Gemini, which is very good. Kasi, you are willing to work hard and very, focused ka doon sa goal na yun. So, ano man itong gusto mong ma-achieve when it comes to money man yan, o personal, etc. So, nakikita ko is, magiging stable ka rito. So, ayan, nakikita ko ito na you are already planning for the future, Gemini. Whether ito ay para sa sarili mo, loved ones, sa family, whether may kinalaman sa kabuhayan, sa pinansyal, sa karir mo.
Mukhang ang focus mo dito is yung stability, yung pangmatagalan, securing the future. At nakikita ko rin na maraming coins dito, Gemini. Pwedeng ito yung mga rewards ng pagiging focused mo dyan sa goal mo. Ibig sabihin, may ano dito, may ma-achieve ka. At pagdating sa pera, mukhang enough naman ito. Mukhang may stretch, mukhang magtatagal naman. Yun naman nafe-feel ko. Kumbaga, kung halimbawa pag-uusapan natin dito, kung hanggang saan mararating ng ipon mo, mukhang maglalast naman siya. Nai-stretch, makakaabot naman na pang matagalan yung ipon mo. Okay? Queen of Cups, so pwede may water sign energy dito. First week ng September mo. Cancer, Scorpio, Pisces. I trust my knowing and follow my heart. So, feeling ko pareho ito. Gaya nga ng sabi ko, yung vision mo is diretso. Alam mo kung ano yung gusto mo. At you are trusting your instincts pagdating sa isang bagay. So, you are trusting your intuition. Ito yun eh. Yun nafe-feel ko. You are trusting your own knowing and you are following your heart. Kung ano man itong ginagawa mo, you are doing it by your, you are doing it by your heart. Kumbaga, ang ginagamit mong compass is yung puso mo. So, maganda. Maganda yung energy mo. Diretso yung vision, focused. Alam mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. Alam mo kung ano yung wants mo, yung gusto mo, what will make you happy. Ginagamit mong guide yung intuition mo, yung instincts mo, yun yung sinusundan mo. What you truly feel, what matters to you. You are following your heart. Kaya, yan. Ganyan kaganda yung energy mo, Gemini. So, most probably, makaka-achieve ka talaga dyan. Kasi sureball ka eh. Alam mo talaga eh. Alam mo talaga kung ano yung gusto mo. Alam mo yung dapat mong bigyan ng focus. Alam mo yung dapat mong i-pursue. Alam mo yun. Doon ka nakakapit. Pagdating sa love life mo, Gemini, ay, di maganda. Negative mindset. Pagdating naman ito sa person mo. Okay? Consequences. So, pwedeng pwedeng ito ay karma. Epekto ng mga ginawa dati. Ayan. Epekto ng mga negative na ginawa noon na ngayon ay sinisingil na. Whether ikaw yan o yung person mo, yung gumawa niyan. O pareho kayo, hindi ko alam. Kunin lang ano yung tumutugma. Again, ito ay collective reading. Huwag niyong isipin na ito ay personal reading ninyo. Walang pangalan na nakakabit dito. Kung di tumutugma, hindi. Kung tumutugma, di tumutugma. Okay? So, meron nagbabayad dito ng mga ginawa niya in the past na hindi maganda. At lalo na kung gumamit pa siya ng mga spells, curses, nako. Gumamit man siya, nagpabayad para may gumawa niyan, pagbabayaran niya yan, hindi yan. O, yun na yung inaani niya. Kakarmahin at kakarmahin yan. Kasi itong mga ganitong gawain, hindi talaga maganda yan. 10 times karma yan. Wala namang ibang kapangyarihan kundi kapangyarihan ni God. So, itong mga kapangyarihan na ganyan, false yan. May balik at may balik yan. Kaya hindi dapat gumagamit niyan. Ayan. So, kung yan ginawa niya, akala niya siguro mananalo siya dito kung pinagawan ka ng mga ganyan. Sa kanya rin pabalik yan eh. Kung hindi man sa physical na katawan niya, sa kabilang buhay, yung kaluluwa niya ang kapalit yan. Yun lang yung masasabi ko. Ako naniniwala ako doon. Kay God lang ako naniniwalang power, wala ng iba.
Okay? Magkakaiba tayo. Pwede yung iba yung paniniwala nyo, pero sa akin ganun. So, ang usapan dito, Gemini, kung ginawan ka niya ng mga ganito, nakakatawa tong person na to dahil bumabalik na rin naman yung mga pinakawalan niya. Yung mga pinalipad niya sa'yo, bumabalik din sa kanya. So, siya rin yung sinisingil, siya rin yung nakakarma, akala niya siguro, naka-get even siya or nakapanakit siya sa'yo, o, hey, yay, nanalo ako, ganyan. Pero hindi. Ano pa lang yan, dito pa lang sa balat ng lupa, pagka sumakabilang buhay pa, pwedeng singilin pa siya doon. Oh? Kahit magkalayo na kayo dito, parang ano tong tao na to Hindi ko alam kung bakit kanya ginaganyan. Pero kahit na magkalayo kayo, parang may ginagawa siyang di maganda. Sabihin na natin yung mga negative na iniisip niya, yung mga intention na sinisend out niya sa iyo May ano pa rin yun, may karma. 'Di ba? Sabi nga nila, pag iniisip mo pa lang yung kasalanan, nagkakasala ka na. Naniniwala ako doon. Kahit hindi mo pa actual na sinasaksak yung tao, sa isip mo ba lang sinasaksak mo siya? Galit ka sa kanya, nagwi-wish ka na ng mga hindi maganda, nag-iisip ka ng mga negative about that person. Iniisip mo pa lang pagkakasala na yun. Para sa mga hindi nakakaalam dito. Kaya anything na wini-wish ninyo, iniisip ninyong negative sa kapwa ninyo, babalik at babalik sa inyo. Tenfold. Imagine that. Tenfold or 100-fold. Ganon yun. Basta na gano'n ka ng hindi maganda, lalo na yung mga ganito. Yan. Kaya ako hindi ako pabor dyan Daming nagtatanong sa akin ng mga ganyan. Sabi ko, hindi ako gumagawa ng mga ganyan. Against ako dyan. Kahit yun, yung mga magbabubuti, sabi nila magagandang spell, di pa rin. Ayaw kong imak yung kapangyarihan na highest yung pinaniniwalaan ko Yun lang yun. Wala lang iba. Bukod doon, yung ibang mga kapangyarihan na may nakikita nyo sa paligid, peke yan. Isa lang ang true na kapangyarihan. Galing kay God. Wala nang iba. At kung yun yung magiging mindset mo, hindi ka maapekto ng mga ganyan. Okay, so ano pa ibang paparating sa iyo, Gemini? Waiting for news, package, or letter. Uy, ano ba to? May something na inaabang-abangan ka ba, Gemini? Napaka-importante ba niyan? Impormasyon, pwedeng kasulatan, package, o kung anumang balita yan, hinihintay mo, baka ma-receive mo first week ng November. Doing something risky, umiwas sa paggawa ng mga risky na bagay muna, Gemini. Huwag mo nang maging ngayon, yung masyadong palaban or daredevil. Iwasan mo na yung mga ganyang yung pagsugal, mga alanganin, no? Ibig sabihin yung pagsugal yung magkipagsapalaran ka nang wala kang kasiguraduhan. Great passion, tama yan. Yan yung nire-reflect ni Queen of Cups sa iyo. You are very sure about something and you have a strong feeling or emotion pagdating dito sa bagay na yan. Yung tinutukoy niyang tulip. Pagdating sa closing message advice sa iyo, Gemini, go outside, Gemini. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Kailangan mong lumabas-labas, Gemini, maka-experience ng nature. Makasagap ng sariwang hangin. Kung makakapag-travel ka sa probinsya, somewhere peaceful, fresh yung hangin, makapag-relax, yan yun, nature tripping, no? Fox spirit, think on your feet, Gemini. Naku, merong sitwasyon dito na kailangan mo to think on your feet. Okay, na mag-act sa tawag ng sitwasyon, pangangailangan, kumbaga yung
yung tamang kapag kailangan dapat hindi ka magpatumpik-tumpik or makagawa ka ng specific na action doon sa perfect na time na kailangan mong gawin yun. Okay? So, ito sana nagustuhan mo to, Gemini. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and kita-kits sa next reading.